A blessed morning po sa ating lahat. Good morning po! Yan, ang dami po natin. Sana po sila ay na-traffic lang at i-prioritize pa rin po ang ating Sunday worship dahil tayo makikipag-meet sa ating Panginoon. Disclaimer lang po, this material of presiding na gagamitin ko is from Iana po. Nagkaroon lang po ng hindi magandang pakiramdam si Iana, so I'm covering up for her po. So itong material po na ito ay from Iana po. Yan. Happy Lord's Day po, a blessed church. And greetings po sa ating mga worshipers online. A blessed church, nakakagalak pong makita tayong lahat na nandito ngayon. At ready na po to worship the Lord. Ready po ba tayo? Amen. Hopefully po ang lahat po ay nasa maayos na kalagayan. At sa iba naman po na may mga worries or nangangamba po sa ating mga buhay, let's bring and present all our worries sa ating Panginoon, for the Lord will surely sustain us. A blessed church, there is peace in our Savior. There is no other joy that compares to the overflowing joy that comes in worshiping the Father. And there is nothing that could compare to worshiping dun sa joy po na madadama natin kapag kasama po natin ang ating mga brothers and sisters in Christ. Sabi nga po sa Psalms 98, 4-6, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Break forth into joyous song and sing praises. Sing praises to the Lord with the lyre and the sound of melody, with trumpets and the sound of the horn. Make a joyful noise before the King, the Lord. A blessed church, we are here in the presence of the Lord not because we are worthy. We are not worthy talaga sa ating Panginoon, pero Christ made us worthy. And God is really worthy to be praised. And let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you and we glorify you today, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdadala sa amin dito sa inyong sanctuary, Panginoon. We may experience other situations before we go here, Panginoon, pero nagpapasalamat kami dahil you still blessed us and you still bring us here, Panginoon, to worship you and to glorify your name, Panginoon. Ready our hearts, Panginoon. Cover us, Panginoon, with the Holy Spirit, Panginoon, as we praise you and as we give glory to your name, Panginoon. Ito lang po ang dalangin namin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa atin lahat, a blessed church. Ganun din po sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. At nawa sa oras na to ay punuin tayo ng banal na espiritu at sumaatin ang ating Panginoon. Maaari pong tumayo ng lahat at pagtayo, sabay palakpak po sa ating Panginoon. Amen? Praise God. So, basahin muna po natin ang theme of the word today. Sa John 18:37b sa King James. Jesus answered, "Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice." Purihin ang Panginoon sa kanyang salita at purihin natin sa oras na to, King of Kings and the Lord of Lords. Tayo po yung ko at tayo po yung manalangin. Ama at dakilang Diyos, pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Salamat po sa oras na to at Lord, dinako mo kami sa lugar na ito, Panginoon. Upang ikaw ay parangalan, Panginoon, sambahin, luwalhatiin, Lord, purihin, O God. Panginoon, bago ang lahat, Lord God, humingi po kami ng paglilinis sa iyo. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga naging kasalanan sa iyo, Lord God. Sa isip man, sa salita, sa gawa, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na humarap kami sa oras na ito sa iyo ng malinis na malinis, Panginoon, upang maging katanggap-tanggap sa iyo ang aming papuri at pasasalamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Hallelujah! Purihin ng Diyos. Tayo mawit sa Panginoon.
ng buong puso, nanggagaling sa ating puso. Praise God. Almighty God.
katulad, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord. Salamat po, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Ganyan ba lang tayo pumalakpak sa hari ng mga hari? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Yan. Hindi yung mayor ang kinapalakpakan natin, yung hari ng mga hari. Lord of the Lords. Amen. Praise God. So, basahin po natin uli ang ating salitang Panginoon ngayon sa Psalm 126, verse 1 to 3. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. Then our mouth was filled with laughter and our tongue with shout of joy. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon because He is great. He is great, Lord. He is great God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole world. Yes, Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Your name, O Lord. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Yes, my Lord. Great, great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And
eternal, O Lord. You are awesome, God, Lord. You alone are worthy to be praised, Lord. You are wonderful, God. You are my friend. You are my God. You are my Redeemer, Lord. You are my Savior. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Buksan mo ang aming mga labi, Panginoon, sa oras ito, O God. Upang purihin ka, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, O God. Bigyan mo kami ng lakas, O God, na purihan ka, Lord God. Pupurihin ka, Lord. Sapagkat ika'y walang katulad, Lord. Ika'y nag-iisang Diyos. Diyos na buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga kabutihan mo, O God. Salamat, Lord, for the great things you have done in our life, O Lord God. Thank you, Lord, for your unfailing love, O Lord God. Although, Lord God, nandoon paminsan, Lord, na kami ay nakakasala sa iyo. But, Lord, you are the God of second chance, O Lord God. You are always there, O Lord God, to forgive us, O Lord God. Tunay na ang pag-ibig mo sa iyo, namin sa iyo, O Lord God. Pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay walang katumbas, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa oras na ito, Lord God. Purihin ka, Lord. Dakilahan ka, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, O God. In Jesus' name, amen. Praise God. Palakpakan po natin, Panginoon. Hello. Okay, magandang umaga po mga brothers and sisters. Sa ngayon po, mag-settle po muna tayo, no? Sa ilang saglit po tayo po yung magdiriwang ng ating banal na hapunan. Sige po. Sige po, bigyan pa natin ng 30 seconds bago tayo magsimula para settled po tayong lahat. Yan. Okay po, so magandang umaga po muli, no? So it's a beautiful day na binigay sa atin ng Panginoon. So sa mga sandaling ito po, tayo po muli ay magdiriwang again ng ating banal na hapunan. So yung po mga babasahin kong talata, alam ko po every month narinig niyo po ito. Pero sana po talagang namnamin po natin yung pong sinasabi sa atin nitong mga babasahin ko. Kasi po, ito yung napakahalaga po sa ating pagdiriwang na ito. Okay po? So, simulan po natin. Ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain. Isasagawa po natin ito bilang paggunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman po, marapat na isagawa ito ng may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Tandaan po natin na ang tinapay at inumin na ating tatanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at tugo ni Jesus. Wala po sa mga ito ang may kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng mga kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Tandaan po natin yan, ha? Sa halip, ito po ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhin ng Diyos laban sa kasalanan at sa dalisay niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin.
Sabi po sa unang Korinto, 11:29, ayon po kay Apostol Pablo, ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Yan po. Kaya po, marapat lamang na isagawa ito sa paraang tama. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Kaya po, inanyayahan ko po kayo na sa sandaling pumikit at yumuko upang salaksikin ang ating sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang iginawad sa atin. At kung meron po dito, at kung meron pong sa mga sandaling ito ay nakakapadood sa atin, na nakikinig sa unang pagkakataon, inanyayahan kitang lumapit kay Jesus, pagsisihan at ihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. At kung sa mga sandaling ito, ikaw naman ay hindi pa handang magsuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Jesus, inanyayahan kitang pansamantalang wag munang tumanggap ng mga elemento. Bagkus, siyasatin ang mabuting balita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa Biblia. Tayo po'y manalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon a cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer. But this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. How deep the Father's love for us, how
how vast beyond all measure, that He should give His only Son. Okay, so maraming salamat po sa ating mga deacons at sa ating elder na nag-serve sa atin. So ngayon po lahat po ay meron ng mga elemento, no? Meron po pong wala. Okay, so lahat po ay meron na. So sama-sama po natin kunin ang tinapay. At atin po itong ipanalangin. Aming Amang nasa langit, kami po ay nagpupulit ng papasalamat sa pribilehiyong pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makasama sa pagdiriwang na banal na hapunan. Sa oras na ito, hawak po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Hesus na siyang tumanggap ng lahat ng kaparusahan na dapat po ay sa amin. Maraming salamat po aming Diyos at talagang pinagkaloob niyo po sa amin ang iyong bugtong na anak. Inaalala po namin siya at talagang sa aming pong buhay ay mapupurihan po namin siya. Maraming salamat po sa ngalan ni Hesus. Sabi po sa unang Korinto 11:23 hanggang 24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang tinapay. Purihin po ang Diyos. Ngayon po, atin pong kunin ang inumin. Tayo po ay manalangin. Muli aming Ama, sa sandaling ito, hawak po namin ang inumin na sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Hesus na siya naglinis na aming mga kasalanan. Maraming salamat po Panginoon sa biyayang ito na binigay niyo po sa amin. At talagang ang dalangin po namin ay sa ginagawa po namin ito, mapurihan po namin kayo at talagang maipahayag po namin ang buhay ng Panginoong Hesus sa aming pong isip, salita at sa gawa. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Hesus. Sabi po sa unang Korinto 11:25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang inumin. Purihin po ang Diyos. At bilang pagtatapos, sabi po sa unang Korinto 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po natin ang Diyos. Sa dako pong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. At buksan po ang ating mga Biblia sa Hebrews 10:26-27, Hebreo 10:26 hanggang 27. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa English Standard Version at sa Magandang Balita Biblia naman po pagkatapos. Hebrews 10:26-27. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and the fury of fire that will consume the adversaries. Sa Magandang Balita Biblia naman po, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala,
Wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong magsiupo. And now po, to deliver the last installment of the series, Faith Over Fear, entitled Fear of Judgment, let us welcome in the name of the Lord po, one of our elders in a blessed church and a diligent student of the word of the Lord, Brother Roldan Umandal. Limutan ko ngayon. Good morning po sa ating lahat. Sorry po, hindi po maabot yung ika-5th installment. Meron pa po yan yung Fear of 5. Hindi na na-approve ni Pastor. Oo. So hanggang ano lang tayo po. Hanggang this Sunday po. So, again, good morning po sa lahat, no? Kanina nga, nung nag-start kami ng worship service, medyo konti pa po tayo, di ba? Sabi ko, baka natakot sa topic natin ngayong umagang ito. Pero, by the grace of God, sana po talaga, may tawid po natin to, no, nang naaayon sa kanyang salita. Ako man din po talagang sobra po yung kaba ko and in preparation po. Hanggang kahapon po, nung kinakamusta ni Pastor, sabi, okay, Roldan, kamusta na yung preparation mo? 12 o'clock na po yun. Sabi ko, Pastor, hindi pa po ako nakapagsimula. Sabi ko, ang bala ko, pwede po ba kayo na po pong sumalo? Nag-disconnect si Pastor na wala, not connected. So, wala akong choice talaga. Kailangan kong tapusin talaga yung preaching. Pero biro lang po, Pastor, kamusta po ha? Saan niyo po? Kung nasama sila ngayon, no? I think they're on vacation. So, hindi si Pastor. Wala siya ngayon So, anyway po, talagang sobra pong kaba sa preaching na to. Because po, una po sa lahat, siya talaga. It's a personal experience din po, no? Naranasan ko tong bagay na to. And according po talaga sa mga nabasa kong mga komentary, lahat po sila nagsasabi na talagang this is the most difficult text sa Bible. Not only difficult, but the most terrifying according to John MacArthur. Nung meron siyang dalawang preaching nito, he said na this is the most terrifying warning of all the scripture. And some of theologian din ang sabi nila, siya talagang it's a very controversial din. At nagkapasalamat naman talaga po at talagang maraming ginamit sa Lord, no? Even those mga scholar and theologian to really meron tayong pagbasehan din, no? Although we are sola scriptura, at hindi natin may tatanggi po na talagang may mga nag-ubos talaga ng kanilang panahon upang pong may present sa atin, no? Yung mga scripture na talagang difficult to interpret. So ngayon po, tayo po nasa final installment nga po, no? Ang sabi ko nga dati po, katatakutan series, no? Pero hindi hindi daw pwede yun. So dapat talaga Faith Over Fear series. So naalala niyo pa ba yung pinakaunang fear na ating na-discuss? November 2? November 1, I think, no? So anyway, po yun? Sino pa nakakatanda? Failure. Yan, si Ate Joy. Maraming salamat po, no? Dapat pagising tayo lahat. Medyo ba malamig ang panahon? So in that fear of failure, ang summary po ng talaga is our God knows no limitation. So tayo lamang po nagbibigay ng limitation sa kakayahan natin, sa kakayahan ng Diyos. But in reality po talaga, walang limitation kay Lord, no? If let it be na gusto niyang mangyari o ipagawa sa iyo, you will going to make it because of His own strength, no? Hindi sa atin, but by God's strength. And then sumunod po, ano po yung sumunod? Death. Yan. Si Pastor Rendell po nag-preach na talagang very powerful na, no? For the first time, ganun ko siya na talagang naunawaan, no? Talagang it was revealed to us very biblically, no? That death is already conquered for, na
namamatay pero it doesn't have instinct na yung kamandag ng death. And then yung last week po, no, si Brother JB po again, yung nag-preach is fear of loss. It's about holding or it's about foolishness to hold upon yung mga temporal riches na meron sa mundong ito. As to compare po kung ano yung naghihintay sa atin, no, yung inheritance of our eternal kingdom na meron tayo, no, na talagang hindi mabubulok, no, hindi mananakaw ni numan. And this morning nga po yung ating pinali is fear of judgment. So mamaya malalaman natin kung ba't may rainbow. Sabi ng word ko, bakit may rainbow? So mamaya, no, malalaman natin. Anyway, let me read again to you po yung ating text, no, na binasa po ni Ate Carlene at si Yana po, no, we pray, no, yung mga ka-church natin, no, ka-member natin na may mga karamdaman po, na ipanalangin po natin sila. No. For we deliberately sin after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire about to consume the adversaries. Sino po sa inyo ang natatakot o nagkaroon ng o napapaisip po na baka ako ay makagawa ng isang napakatinding kasalanan o napakalaking kasalanan na sa tingin ko ay wala ng kapatawaran o beyond the grace of God, na inaakala ninyong hindi na kayang abutin ng kamay ng Diyos yung kasalanan yon. Meron po ba sa ating ganon? No? Yung mga baby Christian o mga matagal sa pananampalataya, marahil po napaisip na po o nagkaroon tayo ng ganong idea na posible ba na makagawa ko ng isang kasalanan na kung saan balang araw ang kakarapin ko ay judgment, no, kay Lord. No, ako pala yung hindi kabilang sa kanyang kawan. Or natulog kayo pagagising yung isang umaga, hindi na pala ako Kristiyano, no? Parang iwan ko na lang si Jesus, no, parang ganon. Goodbye Jesus. Na parang naisip mo na Christianity is not for me. It is not working for me, ganon. Ako po, to be honestly truth sa inyo, no, nung naging Christian po ako, no, or perhaps, no, Christian nga na ating matatawag o sinasabi natin visually o visible nung high school po, no, with our yung ating before, no, yung ating grupo na kinabibilangan po. Pero in my heart po talaga, I think nag-backslide po talaga ako, no. And some of it, yung pong yung intindi ko rin po ng Bible. Kumbaga, na-misguided po ako. Sabihin natin, kumbaga, we read the Bible, pero dahil nga bago tayo sa pananampalataya, nababasa natin pero hindi natin siya nauunawaan. O posible, nabasa ko siya pero mali pala, no, out of context yung ating pagkakaintindi ko po. So inaakala ko talaga po dati, no, hindi po ako nagpabaptize ng time na yun, no, marami pong kasabayan ko nagpabaptize. Pero kasi po ang aking pong talagang thinking is kapag ako po yung nabaptize, no, hindi na ako pwede mag-asala. Yan. Kailangan po perfecto na yung aking buhay Kristiyano. Na kailangan wala na akong pagkakamaling magagawa sa buhay ko. Sapagkat yung baptism po, para sa akin po, yun po talagang nagdedeklara na ako'y sa Kanya, so dapat wala nang pagkakamali. At kung magkakamali ako, ang aking po pagkakaintindi talaga ng araw na yon o ng panahong yon ay paparusahan ako o bibigyan ako ng matinding dagok o talagang God will punish me pag ako nagkamali. So lahat po nun yung sa madaling salita po, mali po, no, pagkakaintindi ko ng kaligtasan at yun, marami pang passages sa Bible. Kumbaga, lang ako, head knowledge, no, at that time. At talagang mabuti pang Diyos, no, sapagkat, hindi dito ako sa harapan nyo. And by the grace of God, no, I again started to attend church dun sa Rosario po, no, malapit sa EBSA, yung Jesus Harvest Time Ministry. With my ex-girlfriend, no? Kasi po, asawa ko, si Cathy. And yun, we were baptized there by 2006, no? Naalala ko talaga po yung aming pastor doon, si Pastor Philip, na talagang no, tuwing yan, mag-preach siya, talagang kakausapin ko siya talaga.
no, mag-usap kami, even di siya makapagtanghalian, o habang kumakain kami tanghalian, abutin kami hanggang maghapon. Ganun po talaga yung yung dating, no, yung aking kumbaga yung pagbabalik ko sa Lord, na talagang ganun po yung grasya niya talaga. So meaning talagang walang hindi kayang abutin si Lord, nakapag inisip mo na talagang malayo ka na sa kanya, hindi po wala po sa ating mga kamay yun, no? Kung talagang siya'y kukunin ka niya, dadamputin ka niya talaga kung nasaan ka man. So this morning po, muli ang ating pong title ay Fear of Judgment, no? Paano natin siya ma-overcome by our faith in our Lord Jesus Christ. So bago po tayo tumuloy-tuloy, tayo po muna manalangin. Heavenly Father, God, tunay na kami po ay nagpupunang kapasalamat sa iyo this morning, no? Kami yung dinala sa sambahan ito, Panginoon, at safe, at we pray na the Holy Spirit will be the one teaching us this very critical truth na talagang nais niyo pong iparating sa amin, ipaalam. Mismo ako, Lord, talagang ako ay nagpapasalamat, Lord, no, sa iyong grasya na yung binigay, pinakita sa amin, Lord, sa akin, Lord. We pray, Lord, na iwaksin niyo sa aming isipan, sa aming mga puso, damdamin, no, yung mga troubles o naman mga makakahadlang, Lord, ng aming pakikinig sa iyo, Lord. We pray, yung mga kasama namin wala dito, we pray, yung mga may karamdaman, si Iyana, Lord, we pray for her at sa mga iba pa po na may karamdaman ngayon. We pray for healing for them, Panginoon. Ganyan din ang aming pastor, we pray for safety, no, sa kanya, Panginoon, at talagang he enjoyed together with his family, Lord, tong time na to, na talagang to strengthen him more for his ministry, Panginoon, na yung binigay sa kanya. Ganito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, talagang na-experience ko po, no? Ito, medyo manintan ko. Para siyang talagang na-experience ko po talaga yung preparation na talagang napakahirap po talaga mag-preach. Mag-prepare ng sermon talaga. Hindi po siya biro talaga. Kaya nga, naisip ko nga, sabi ko si Pastor, during the Revelation series, di ba, malimit sinasabi niya, na minsan, nag-iiba siya ng topic because of time limitation. Kaya nga, sa kuha ni Pastor, nagbago na ako ng view, no? Nadalanan ako ni Pastor, no? From that of view. But biro lang po, pero talagang napakahirap po mag-prepare. At this point of time po, no, yung Christianity po talaga during those time, generally Jewish po, no? Even our Lord Jesus Christ was a Jew, Hudyo po siya. So yung mga disciples niya ay lahat ay Jew. So yung mga unang believers ay galing sa Jew, o galing sa Judaism. So mga Hudyo po sila. Kaya itong Book of Hebrews ay sinulat po para sa mga Jewish Christian community, meaning they converted to Christianity. So malamang po, although maraming nagsasabi na pwedeng ito yung church sa Rome, Italy, so meron din nagsasabing sa Greece, sa Egypt, o mismo sa Jerusalem. But anyway, it pertains to talaga sa mga Jewish Christian community. At ito po ay naisulat ng may nagsasabi si Pablo, pero marami po nagsasabi na anonymous author, no? We cannot pinpoint kung sino talaga yung nagsulat nito. And nasulat siya nung before 64 AD or between 64 AD to 69 AD sapagkat malimit po nababanggit ng author yung about temple animal sacrifice. So meaning existence pa po o nakatayo pa po yung templo, no, sa Jerusalem. So nung 70 AD yung templo ng ito ay winasak po, no, ng mga Roma o ng mga Rome, no, Roman soldiers. At pangalawa po, although they were persecuted, no, yung mga na-convert, no, from Jewish to Christianity, sila po pinapersecute, kinukulong, pinapahirapan, pero wala pa pong indication na they suffered death, no, for the faith in Jesus. So wala pa pong, at this moment, marami pa nagsasabi na wala pa pong martyrdom na nangyayari. They were being hurt, persecuted, pero wala pong pinapatay, no? Sapagkat ang malimit daw pong nagpapahirap sa kanila o nanggigipit mismo sa kanila ay mga kapwa nila Hudyo na ayaw sa Christianity o mga unbelieving Jews. Kaya nga po mga questions dito ng mga
na convert, no, to Christianity, mga Hudyo, ay ang kanilang talagang immediate question ay, paano na yung temple sacrifice? What about it? Paano na yung law of Moses? Di ba? Sapat ba ang pagkitiwala namin kay Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan? It is worthy ba na mawalan sila ng kanilang mga properties o pagmamayari o ikulong, danasin ng persecution? Kailangan nila ng kaagarang mga kasagutan ng time na to. Kaya kung mapapansin niyo po ang Book of Hebrews, from chapter 1, para po siyang sermon, no? From chapter 1, sinimulan po dyan ng author na para siyang meron siyang exhortation, and then merong kakibat na agad application. So kaya talagang medyo difficult yung pag-aaral po ng Book of Hebrews. And sinagot naman po yan, no, ng author, simula chapter 1 nga po, inilahad niya ang lahat ng patungkol kay Jesus. At doon po may kasamang laging warning, no, o mga babala para sa mga Hudyong nasa loob ng simbahan, no, pumapasok sa simbahan, but in reality had never committed themselves to Jesus. So yung mga babalang ito ng manunulat ng Hebrew ay kumbaga sa ating modern times, no, ngayon, na kailangan po mailahad sa kanila ng writer na paniwalaan ng kanilang kaligtasan ay pawang na kay Jesus lamang. So yun talaga yung pinaka-main point ng Book of Hebrews. At si Jesus din ang kalakasan, no, sa kanilang mga pagsubok, no, atin mang kakaharapin pagsubok at pagtitiis at pagpapagal. Ang mga babala pong ito, hindi po siya para discourage yung mga mananampalataya sa loob ng simbahan. Bagkus bigyan po sila ng encouragement sa gitna ng kanilang dinaranas na mga paghihirap, no, pagsubok, and to encourage them to walk in true repentance and genuine faith in Jesus. By showing, no, to them the superiority, no, of Jesus, as well as for the unbelieving Jews to believe in Jesus, dahil matinding mga consequences ang naghihintay for those who will reject Him. So sa buong sermon natin ngayong umaga ito, meron lamang tayong isang punto. No, isang punto. Listen to the warning. No? So yung text po talaga, nung pag binasa natin, talagang siya, malalim, no? Kasi unang sinabi doon kanina na after, no, they have known those things. So sabihin, kailangan malaman natin kung sino yung kausap ng writer, ano yung mga patungkol na sinasabi niyang nalaman nyo, ano yun. At kapag no, ang tugon nyo ay sumadya pa rin kayong magkasala, so ano din yung, yung particular na scene na tinutukoy ng writer, kailangan natin siyang mapag-aralan para makuha natin yung principle na nais iparating sa atin ngayon ng writer. So una po, meron pong grupo na tinutukoy yung ating writer. Ang first group po rito ay yung Jewish Christian. Ang Jewish Christians po na talagang may nagpahayag ng kanilang pagtalikod sa Judaism at pagsunod sa Kristiyanong pamumuhay. Sila ito mga dumadanas ng mga pagkapahirap o persecution. Kaya po para sa kanila po sinulat talaga mainly itong liham na to. Upang sila po yung magkaroon ng lakas ng loob at magpatuloy na magtiwala kay Kristo. Na si Kristo po ang tanging Mesaya at High Priest, no? Ang ilan po sa kanila ay bago sa pananampalataya, kaya't marahil po ay may natutuksong bumalik muli sa mga ritual at tradisyon ng Judaism. So these are believers talaga. They are legit believers. Pila mo. Second group, yun pala. Okay. So sa second group, ay ito po yung mga Jewish, no, na nasa loob ng simbahan, na nakukonvince naman sila, no, sa mga truth about Jesus, about the gospel, pero intellectually lamang, no. Sila itong parang outward hearing, nakakapakinig, nakakaunawa, but they never believe and never put their trust in Christ. So ito yung grupo na panlabas mukhang Kristiyano, but only masquerading o para nakamaskara lamang na sila yung mga Christian, but
Yung nga, sabi, ang term dito ni John MacArthur, they are the great pretenders. No? They are pretenders. No? But God knows the heart that they are unregenerated. No? That they are not really generated. Hindi talaga binago yung kanilang puso. They're there sitting with the fellow Jewish community Christian, but they are unregenerated. Sa ating panahon ngayon, ang tinatawag niyaan ay yung nominal Christian. Parang pinaganda nominal Christian. Pero nung nire-research ko, ano bang kaibahan ng nominal Christian sa unregenerated? So according to mga nababasa ko, same lang pala sila, no? Pero magandang pakinggan. Nominal Christian ako oo. Kasi umaten ako ng church, parang gano'n. Parang para sa kanya, ang pagiging Kristiyano, membership lamang. Umaten ako ng church, minsan hindi pa nga member, pero church attender lang siya. And nagpa-participate naman siya sa mga activities and programs ng church. So, nominal Christian, parang ganon. But, yung iba sa kanila, umaten lang din dahil may mga benefits na nakukuha sa church. Noong araw nga, uso yung banggitin namin pag December, dumadami ang umaten. So, anyway, ewan ko lang kung meron lang silang ganon din pag December. May mga binibigay na mga yung third group naman, meron pa tayong third group. No? Ito yung mga talagang Jewish unbelievers talaga. Talagang they are not believers. No? Nakikinig, nabahagian ng ebanghelyo, napaliwanagan, but wala talaga. They are not convinced of anything about Christ, about the gospel. So sa ating panahon, ito yung talagang umaten ng church, talagang pasulput lamang. No? Aten once in a month or every 6 months, gano'n. O pag may occasion lamang. O parang kami noon, pag birthday lang umaten, no? Sa kabilang simbahan, no? Pag birthday, yan. So parang gano'n, no? Pag may mga special, lang. At ang turing nila sa church ay parang social function, social gathering. No? Yun, gano'n. So wala sa kanila yung indwelling of the Holy Spirit. No? Kapag may mga pagsubok, wala na, no? So they will reveal na talagang they are unbelievers. So sa text natin ngayong umagang ito, kasi mulat ng writer, di ba? Sabi dito sa English, if we, no? So yun ang matinding salita yung word na we. So bakit we? Pag sinabi tayo, di ba? Tayo. So pag sinabi ng if we, kasama rin ako, siyempre, di ba? So sabi nga dito, matapos nating malaman. So yung paggamit ng we, isinama ng author yung kanyang sarili. So sabihin para sa lahat to, hindi lamang para kanina nga, para sa mga believers, para sa mga nagpapanggap na believers, at para sa mga talagang hindi naman taga-believers. According sa isang pastor, si Brian Borgman, isa siyang founding pastor ng Grace Community Church sa Nevada, US. Ang sabi niya, ang punto talaga ng writer dito is not to point out those versus the not, no? Ang warning na ito daw ay patungkol o i-concern all of us. Even the Apostle Paul, no? Nung si Apostle Paul nagbigay ng warning sa Corinthians, anong sabi niya? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, ang sabi niya diyan, therefore let anyone of you, no? Let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Sa Tagalog, kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya ay nakatayo at baka siya ay mabuwal. So really, kahit mga pastor, no, even the elders, even I, no, hindi pwede magmalaki o hindi magmataas kahit kanino, no, even kay God na hindi ako mag-fail. But by the grace of God, doon lamang tayo umaasa talaga by His goodness, no, and His mercy, na tayo nakakatayo sa harapang ito, no. Kayo po ay nandiyan nakaupo at nakakapakinig. So, kung susuriin po natin ito talaga, yung warning kanina po na parang nakakatakot, di ba? Ano yung kanina sinabi? Yung nag-aapo lang apo, yung parang terrifying, no? Sa Tagalog kanina, parang siya wala naghihintay sa inyo kundi kakilakilabot. Yun, kakilakilabot. Na parang unang tingin mo talagang, ano bang text na to? Ba't ito yung text ngayong umagang to? Di ba? Parang marami akong dinadanas, marami akong dinadala, pero parang na-tiempo pa naman, ito pa naman yung aming topic, no, this morning. But, pag sinuri nyo talaga yung buong Hebrew, lovingly with
malumani po talaga with careful, with kindness yung pagkakalahad po rito. So this warning po talaga, the purpose is to rebuke, no? To correct us, and for us to look forward, to keep enduring, no? To keep running the race, no? Not to stop, not to go back. Yun talaga po yung pinaka-whole summary ng Book of Hebrews. To keep running. Pinapakita po ito ng manunulat, ng writer po, na yung takot po na tayo mawalay sa Diyos, no, na isang tunay ng mananampalataya po, ay hindi valid talaga yung reason, hindi mangyayari. No, kung ikaw talaga isang totoong mananampalataya, nagsuko ng buhay kay Jesucristo, hindi po mangyayari to. Sapagkat unang-una, hindi natin kayang bumitaw sa ating Panginoon. No? Dahil sabi Hello? Nalobat nga ba? So sabi po ng ating Panginoon Kristo sa John chapter 6 verse 39, at ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. No? Kaya talagang hindi natin kayang bumitaw, no? Kung tayo man, Lord, gusto ko nang bumitaw. Kung talagang ikaw ay pinili niya, kung talagang ikaw isa niyang anak, no? Hanggang mga huling araw, hanggang pinakahuling-huling araw o huling araw mo man, sa Kanya ka. Yun po yung ating panghawakan. Kahit kantahin natin yung kantang ano ba to? Gusto ko nang bumitaw, no? Hindi, never talaga niyang bibitawan Kanya. Hindi Kanya bibitawan. Oo. So marahil ang takot natin po na ay nagmumula sa ating experience o sa mga nakita natin sa ating mga kaibigan man o sa mga social media, no? So, hindi dapat yung ating pagbasihan, di ba? Hindi valid ang ating experience o yung mga nakita natin, kundi dapat ang pagbasihan natin yung Bible, kung ano talaga yung mga sinabi ng ating Panginoon sa kanyang Bible, sa Bible po. Pinaka-latest po akong na-research po, ito si Tim Sledge. Isa siyang Southern Baptist preacher, actually talagang siya, head pastor, for 35 years, no? 35 years. 16 years old pa lang siya, talagang minister na siya, nagmi-minister siya ng mga thousands of young people. But on 2018, he published a book titled Goodbye Jesus. Ito ay book patungkol sa kanyang pagtalikod sa Jesus, no? Renouncing. Actually, ito po yung word na apostasy, no? Apostate, no? Kung may mga nakakinig sa atin ngayong umaga na talagang maalam, no, sa theology, ang talagang theological term is apostasy, no? But I believe, no, at ating pong mapapag-aralan ngayong umaga nito, kahit si Tim Sledge renouncing his faith, hindi pa po tapos ang lahat, no? Hanggat may hirap siyang hininga, God can rescue him. He can repent pa rin, no? Sabi nga si Judas, no? Judas, hindi siya nagrepent kaya talagang siya napahamak. So, yun po, no, hanggat merong panahon, no, may pag-asa po tayo. Sabi po ni John sa 1 John 2:19, these people left our churches, but they never really belong with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. So, wag tayong magtaka, wag tayong ma-dishearten, no? Na bakit yun, no? Nawala, no? Yun ang sabi ng ating Bible, sabi ni John, na talagang they really not belong with us, no? Simpleng paliwanag ka talaga, sabi ko, hindi naman talaga sila, nung una pa man, ay may tunay na pananampalataya kay Jesus. At hindi rin sila tumalikod, no, sa kanilang makasalanang buhay. So ngayon, alamin po natin, no, yung mga binanggit po kanina, or babanggitin ko po ngayon, about regarding dun sa, yung after nating malaman, ano ba yung nalaman nila, at yung mga warning. Now, tingnan po natin, this church po talaga is may mga
spiritual condition or negative, no? Negative sign ng mga tao sa loob ng simbahan. At kaya nga po sabi dito na kung tayo man din ngayon, no, pasok tayo sa ilan sa mga warning na ito, kaya po tayo siguro nakakaramdam ng takot o fear of judgment. So, ang ating pong aim, no, this morning is so that we can repent and ask God for forgiveness. Tingnan natin yung mga apat na warning at the same time yung spiritual condition ng mga tao, no, sa loob ng simbahan. Yung una pong warning, next slide po. Yan, warning against dull of hearing, laziness, lack of interest. Ang manunulat pa ng Book of Hebrews ay gumagamit ng mga Old Testament references, no? At kanya itong inihambing patungkol kay Jesus. At sa unang chapter pa nga ng Book of Hebrews, inihambing na si Jesus sa mga anghel. Sapagkat nung panahon ni Moses, no, ang paniniwala po ng mga Hudyo, angels are associated with the giving of the law. Makikita po natin sa Deuteronomy chapter 33 verses 1 to 2. Sabi dito, ito ang mga pagkapalang binigas ni Moses na lingkod ng Diyos bago siya namatay. Dumating si Yahweh mula sa bundok Sinai, sumikat sa Edom na parang araw, at sa bayan niya ay nagpakita sa bundok Paran. 10,000 anghel ang kanyang kasama. Nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. So dahil ang audience, no, ay familiar sa Jewish, no, sa Jewish background, even the writer himself, kailangan na maging malinaw sa kanila na mas superior o higit sa isang anghel lamang si Jesus. God now is revealing Himself through Jesus. Na posible ang isipin nila ay kagaya lang si Jesus, ni Michael o Gabriel. So the writer must pointed out that Jesus is the Son of God and not just any angel. Kaya pagdating pala ng chapter 2, eto na, may mga babala na siyang binigay. No? Warning na kailangan maging maingat kayo at makinig ng gusto. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 2 verse 1, ano pong sabi diyan? Ayan, kaya nga dapat lalo natin panghawakan mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ayun, kaya wag daw antok-antok, mag-focus sa pakikinig. Diba? So, be alive, no, in the church. Ito pa, no, sa Hebrews 5:11, ang sabi pa ng author, marami po kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Oo. So, noon pala, akala ko ngayon na uso yung salita na ay, ang slow. No? Noon pala, ginagamit na pala yan. Ay, ang slow mo naman kapatid. Di ba? Pero hindi lamang pagiging slow, no? Hindi lamang yung talagang, meron talaga, tanggapin natin, no? Talagang medyo ilang beses mo dapat ipaliwanag bago niya maunawaan. Pero yung ginamit talagang Greek word dito daw, hindi yung hindi lamang yung yung slow, kundi lack of interest. No, parang nakaupo nga, pero talagang napakinggan naman niya pero talagang ayaw niya talagang unawain, no? Nagalakbay yung kanyang isipan kung saan-saan. No, parang ulit na, pero yun pa rin, no? Natatandaan niyo yung John and Marcia, no? Sabi ni Deli Atay-Tayang kay John Puruntong, di ba? Kaya ikaw dyan, magsimikap ka. Di ba? Pero next episode, anong sasabihin niya? Yun pa rin, di ba? Every next, continually yata yun, every next episode, yung laging ending. Na dyan, ikaw, dyan magsimikap ka. So, sabihin, it's a very good advice, pero wala lang, no? Hindi siya interesado. Papasok sa tenga niya, sa kabila, lalabas sa kabila. So, yun yung parang dull of hearing. Attend ka natin ng church, yung nga sabi ng author nag-stop siya kasi meron pa siyang dapat sabihin. Pero napansin niya, para wala namang nakakaintindi, para namang walang nais umunawa na sasabihin ko, wag na nga, parang gano'n. Actually, ang topic niya dito is about Melchizedek, no? A very important topic na before na topic na to ni Kuya Jubel pero napakalalim na topic, kaya yung author, nag-stop siya Sabi niya parang parang hindi pa handa, no? Parang teka muna. Parang wala silang hindi sila interesado na makinig. Ibahin ko muna yung topic, no? So, yung next na spiritual condition na meron tong simbahang ito, no?
is spiritual immaturity. So, Hebrews 5:13, yan, for someone who lives on milk is still an infant, no? And doesn't know how to do what is right. So, ang dami niya na, chapter 5 na tayo, pero, ay, nako, parang gatas pa rin ang kailangan nila. Gatas pa rin. No? Immature pa rin sila. Ang dami kong sinabi, si Jesus ang Messiah, siya ang high priest. No? And Hebrews 5, chapter 9 to 10, Jesus is the source of the eternal salvation. He was designated by God as the high priest. No? Siya lang ang may karapatan na mamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao at sa mga marami pang dapat salang sabihin ng writer. Subalit mukhang kailangan pa niyang bumalik sa simula. No? Dahil mukhang di pa rin nauunawaan, dahil milk pa rin ang kanilang nais o kayang inumin. No? Hanggang basic things na lang. Kumbaga sa math, hanggang ano lang tayo, addition at subtraction, no? Parang ganon. Sige nga, 7 times 8. Oh, wala. Nag-isip si Adjo. O 8 times 7. Oh. So, paano ba yun? Parang ganon. Anyway, ganun po, ganun po talaga yung pagkakaano ng Greek word na parang elementary things, no? Basic things. So, number 3, ito yung katlong warning, no? So, maaari, siguro tayo man nakakaramdam ng takot because, we must admit, no, sometimes ganito rin tayo minsan, eh. No? Yung number 3 is lacking practical obedience. So, Hebrews chapter 5, verse 14, sabi dito, solid food is for those who are mature, who through training have the skills to recognize the difference between right and wrong. So, kapatid, no? May Bible, alam mo na dapat kung anong tama at mali, no? Hindi na kailangan magpost si pastor. Maganap ka po si pastor ngayon, ang daming pinapost, eh. Diba? Hindi na kailangan, kapatid. May Bible, dapat magpaka-mature na tayo. No? Ang ibig sabihin ng maturity po, ay hindi lamang maraming alam, no? It is about the habit of obeying the instruction of God. Ang layunin po ng pakikinig ng salita ng Diyos ay para magkaroon po tayo ng discernment, no? Tamang pag-unawa, spiritual understanding. Hindi lamang po book learning, no? Nabasa ko nga, Book of Revelation, from Genesis to Revelation. Pero bagkus, ito po ay dapat ay constant practice nating sinasabuhay. Sabi nga ni James sa chapter 1 verse 22, ito very familiar tayo, di ba? But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves, no? So yun po. Simpleng verse, very familiar verse, pero nice po na talagang tayuan natin yung katotohanan kung ano po yung nice iparating sa atin ng kanyang salita. And the last, no, ito po, very important po, yung warning against on not attending worship services. So kung mapapansin po nyo, ating main text, Hebrews chapter 10, verse 26, so kasunod po niya lamang, no, balik lamang kayo ng isang verse 25 na po. Ayan po, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ito yung magandang pag-usapan natin. Na many Christian nowadays ang sasabihin, we love Jesus but we don't want church, no? So relevant talaga yung passage na to, no? Kahit sabi ko, ang galing, no? Yung kahit modern times ngayon, maraming mga technology na naimbento. No, pwede naman ako mag-church, eh, di ba? So meron ng internet and anything, no? Pwede ko mapakinggan sa MP3, pwede siya ma-record, no? But ang sabi po rito, ang verse nito ay hindi patungkol sa invisible body of believers. So hindi siya parang by spirit andun naman ako, eh, di ba? Parang gano'n, malimit gano'n pa tayo. Pero ang ginamit pong Greek word dito ay episonag. I don't know how to pronounce this one. Pero it's about a synagogue, no? Parang root word synagogue. Pastor, na pa naman ba nabagit to? Hindi ko talaga episonagog, gano'n ba? So, gathering together, no? An assembly. So, meaning, alam siguro ng writer na ma-invento yung internet, no? Kaya ang ginamit ng word, hindi. Physically, literally, andito ka ngayon, kapatid. Present ka dapat sa gathering of our worship service, no? Wala ka anywhere else, no? Wala ka sa, kumbaga parang sabihin mo, dito ako sa isang lugar, so nakikinig naman ako. So, hindi gano'n, no?
But, of course, may mga kapatiran tayo na sa abroad o malayong lugar. Kaya nga, the reason is, in-encourage po kayo na talagang to look for church, to be involved in the local church. Kahit na nakakapakinig kayo dito, dapat meron talaga yung involvement sa inyong mga local church, sa inyong mga lugar. Kasi nga po, paano natin may sasagawa yung sinasabi sa verse 24? Again, one verse, pabalik ulit. Ang sabi diyan, let us consider how to stir up one another to love and good works. So meaning, hindi lamang tayo kusang mangyayari, Namahal ko naman ang mga kapatiran kahit wala ko diyan, by my spirit, papadala ko yung love ko sa inyo, yung tulong ko sa inyo. Ayun, paano mangyayari 'yon, Siguro in terms of monetary, o mga goods, gifts. Pero dapat daw ang ginamit na Greek word again, yung stir, convulsion, paano ba nag-convulsion isang tao? Talagang whole body, shaking. So, para siyang stirring, So, parang nagtimpla ka ng kape, Ito yung mga nagtimpla ng kape, naglagay ka ng hot water muna, then nagput ka ng kape, milk and sugar. Tapos ininom agad. Tapos, walang lasa. Bakit? Anong kinalimutan niyang ginawa? Stirring. Yun, hindi niya hinahalo kasi. So, kahit gamihan ng damihan, kung asukal man niya, wala rin, di ba? Ganyan din po yung pagkatin natin sa worship service, Ang sabi diyan, dapat may impact, May impact po dapat sa bawat isa sa atin. So, hindi lamang tayo ma-attend. Kanina nga, umattend tayo, Talagang we worship God, we sing praise to Him. So, hindi lamang doon natatapos ang pagsamba. Yung pag-awit, o ngayon, pakikinig ng salita ng Diyos. Kundi, kakibat mo talaga niyan, yung pagkatin natin physically, is to encourage one another, to show love and help one another. Lalo na po yung iba na talagang may dinadanas at that time, may talagang nape-persecute, talagang they need encouragement. At sa atin naman ngayon, may mga pinagadaan ng problema, so we need encouragement talaga. So I think talagang God is so gracious na talagang yun po yung hinayaan ng Holy Spirit, ilagay ng writer ngayon, sa ating Bible. Kaya nga po, huwag natin baliwalain, yung 4 na warning. Being dull of hearing, spiritual immaturity, lacking practical obedience, at attending worship services. So maaaring yan po yung pinaghuhugutan ng iba, ng takot po natin na baka nga until the end, hindi ko kayanin. So kapag yung 4 na yung ginagawa mo, kapatid, ewan ko kung talagang Kristiyano ka ba talaga o talagang di ba? I don't know if you're going to make it to the end, Remember, Christian living is talagang imposible mag-isa yan, imposible. We do not live by sight, but by faith, Sabi rin dyan ng Hebrew writers, verse 38. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, it cannot be our own strength, Kailangan natin ng kanyang salita, kailangan natin ng kapatiran, kailangan natin ng pagsunod, obedience. So, during that time, they can be easily be tempted talaga if they're going to neglect those warning to go back again to Judaism, Ito yung pinapatukulan na author na if we deliberately sin, So, nalaman nyo na lahat patungkol kay Jesus, at nabigay ko na yung lahat ng warning, but if you keep on deliberately sin, there will be no longer remains a sacrifice for sins, Mamaya, balikan po natin yung, ano ba yung sin na tinutukoy dyan? Ito pa yung sin na, basahin na po natin sa 1 John chapter 1, verse 8 to 9. Sabi ni John, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So parang contradiction, Sabi ni John, kailangan mong sabihin na na ako, perfect na ako, Christian ako, hindi. We still sin. So dito po, iba po yung sin, na binabanggit po ng Hebrew writer sa ating mga kasalanan na nagagawa. Lahat po ng mga kasalanan natin bilang isang mananampalataya po ay napatawad na. Past, present, future. But kailangan pa natin rin mag-confess, i-acknowledge yung ating mga nagagawang kasalanan. Nung isang araw napanood ko si Paul Washer, sinabi niya sa isang video na there's no such thing as perfect repentance. Kung hahanapan mo ng perfect repentance, perfect confession of sin, walang maliligtas. Sinong ligtas ngayon, di ba? Even our heart, even our minds, we commit sin, intentionally talaga po yan, we commit sin intentionally, willfully. Sabi nga, nagagawa natin lahat yan sa harapan ng Diyos.
Pero minsan, in our own weakness, hindi natin namalayan. But still sin yun, no? And by the grace of God, napatawad yun, no? Pero those sins na talagang alam natin, no? Na talagang we have that, kumbaga, knowledge. We have to confess that to our Lord, no? We have to acknowledge, no? We have to agree na, Lord, kasalanan to nagawa ko, no? We have to agree with the Lord. Yan nga sumalungat sa iyong salita, no? Talagang, I'm not perfect, Lord, no? I need your mercy, your grace. So ngayon balikan natin tong verse 27 sa ating main text. Sabi niya, but, no? Mayroong word na but. So meaning, yung mga English teacher dyan, no? Di ba? In contrast, no? Pero, di ba? But. Merong dapat na alay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ngunit, no? Kung ang gagawin mo ay patuloy pa rin gamitin ito na yung mga sin, animal sacrifice, no? Na obsolete na. Wala nang bisa, no? Si Jesus na ang perfect sacrifice. So ano pang pwedeng alay ang pwede, no? Sabi ng Hebrew writer, wala nang alay na pa pwede. Ang sabi nga sa Hebrew chapter 10 verse 29, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay ng satipan ang nagpabanal sa Kanya, at lumait sa mapagpalang espiritu, talagang nakakatakot ang magiging kaparusahan. So tingnan natin, no? May mga tao ba talagang hindi maliligtas, no? Hindi mapapatawad? Sabi ko kanina, sa umpisa pa lang, wala namang beyond grace, no? Walang beyond grace na hindi pwedeng mapatawad ng Diyos. Pero talagang may mga taong unbelievers, no? Sabihin, they're going to suffer punishment, eternal punishment. Sabihin, ano ito, no? Tingnan natin, no? Una, yan, sa verse 29, in context, na sinabi niya, hinahamak, no? Trampling the Son of God. So, isipin natin, no? The first Jewish Christian, nakikinig, so sinabi ng writer, you're trampling the Son of God, na parang tapakan niyo muli ang ginawa ni Jesucristo. No? Anong gusto niyo? Bumalik muli, no? Sa kanyang tinapos na work, no? Ito'y tahasang pagyurak. Pagkasabing walang kwenta, no? Yung sacrifice ni Jesus. So sa ating kasalukuyan, ito yung mga taong nasyaran mo na siyang gospel, and then wala, kalokohan yan, no? Hindi yan totoo. So, trampling the Son of God. Pangalawa, ito yung paglapastangan, no? Pagturing ng dalisin ni dugo ni Jesus ay baliwala lang, no? Kasi noon, di ba, in the animal sacrifices, yung dugo ng hayop ang they're sprinkled, no? Dun sa Ark of the Covenant. And dito naman po, parang sinasabi nila na parang binaliwala nyo, no? Parang binabaliwala nyo yung dugo ni Jesus na parang common thing lamang na walang halaga. At ang last po, pangatlo, may tuturing na kasalanan na walang kapatawaran ay yung pag-insulto o paglait sa banal na Espiritu. No? Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 18, all sin is being covered by the blood of our Lord. Subalit, dahil ang pag-reject mo kay Jesus, no, yung unbelief, ito po, yung kasalanan, wala nang handog na maaaring ialay para sa iyo. Because you already rejected the Messiah, di ba? And John 3:18, sabi diyan, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So meron, ito po, yung tinutukoy na na kasalanan na humantong po talaga sa kaparusahan. Because they did not repent. They did not receive the free gift of salvation through our Lord Jesus Christ. At para po sa ating pagkatapos, ang mensahe po sa atin ngayong umaga ay maging totoo pa tayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Manatili tayo sa Kanya, hold on, yan, keep on going, at stay in the fellowship with one another. Don't forsake the fellowship. No? Yun po yung pinaka-mariin na binigyan din po ng ating author. Nung dineclare ng author, if he had included himself, are we more mature than the author himself? Who are we to exempt ourselves from this warning? God has designed us Christians to suffer tribulation and trials in order for us
to persevere, to test our faith. So never give up. Always remember the promise of our Lord in Hebrews chapter 13, verse 5. I will never leave you, never will I forsake you. If we have saving faith, we will never fall away. The Father will not allow anyone, no? Even yung sarili mo nga, no, hindi mo kayang bumitaw sa Lord. No, sabi diyan, to snatch us from Christ's hand, no? John chapter 10, verse 27 to 29. One way He ensure this is through repentance and restoration. Through the work of the Holy Spirit, God works in our hearts in bringing us to repentance. And He restores us by sustaining grace. So, balikan po natin yung slide kanina, yung rainbow. So, the rainbow, di ba, ayan, kanina kasi umuulan, di ba? Or last night, when we see the rainbow, ano pong naisip natin palagi? Yung promise kay Noah, di ba po? But look at Isaiah chapter 54, verse 9. Sabi po dyan, just as I swore in the time of Noah, that I would never again let a flood cover the earth. So now I swear that I will never again be angry and punish you. Oh, di ba? So para sa ating mga new covenant, no? Nasa new covenant, mga believer, whenever we see rainbow, dapat po ang meaning niyan, God will never forsake me. God will never judge me, no? Because He will sustain me throughout the end. So whenever you have fear that God will punish you, look up to the sky and remember this promise and have faith in God. Tayo po manalangin. Heavenly Father God, talagang kami pinagkapasalamat sa patience na binigay niyo po sa amin, Lord, sa pakikinig. Talagang is a very serious text, no, preaching today. At talagang salamat po, Lord, no, sa kalakasan, sa yung power, sa yung strength na binigay sa amin, sa akin, Lord. And talagang we must admit, Lord, na from time to time, we fall into sin, no? And what we must do is we honor your sacrifice. We honor your blood by going to you, no, by the power of the Holy Spirit. We know that if we confess our sins, you are faithful, O God, that to restore us, to bring us again into your fellowship. No, ano mga pagsubok, persecution, nung panahon ito, talagang matinding persecution, Lord, no, talagang para sila makapunta ng church, talagang they risk everything na maaring pag-uwi nila, wala na akong bahay, wala na akong kagamitan. But right now, Lord, no, talagang sa aming panahon, sa aming lugar, hindi ganun ang sitwasyon. Talagang we really ask for your strength, to strengthen us, Panginoon, na talagang we grow in your knowledge, we grow in obedience, we grow by going, no, to your church. Na talagang we will be truthful sa aming testimony, sa aming pinapahayag na ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. Again, Lord, talagang ikaw ay ino-honor namin sa umagang ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace.
Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious don't fear of death is come, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. And the King will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Glory to God po. Praise be to the Lord po. Let us give another clap offering po sa ating Panginoon para sa mensahe niya ngayong umaga sa atin. Thank you po for allowing the Lord to use you in spreading and preaching His word in its fullness, Brother Roldan Umandal. And thank you po, Sister Tina and Sister Grace, for singing for the Lord. And now we proceed po sa ating offertory reading. Let us open our Bibles to Proverbs 11:24. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give, and only suffers want. A blessed church, we shall give back to the Lord freely and without reluctance, for the Lord sees what's in our hearts. The Lord abundantly blesses His children more than we deserve, kaya let's use this offering po to give back to the Lord, for the Father is glorified in this. We can never outgive the Lord, but then yung offering po natin will glorify His name. All offerings naman po ay destined to be used only for the glory of God sa atin pong gawain ng church at ganun din po sa ating sanctuary. For tithings po, we have 3 ways: bank transfers, GCash, and through our physical wallets po. Wag lang po natin kalimutan isulat ang ating mga pangalan sa logbook for monitoring purposes. For other announcements po, our Thanksgiving ay for reservation pa rin po. Just approach Deacon Nel po to reserve a slot po. And for those interested to sing an application song to the Lord, approach Sister Ann po. For our Sunday schools naman po, before the worship service for elderly po, during the service for kids, and after the service po for men, women, and youth. Your attendance in Sunday classes is highly encouraged po. Let's further learn more about our Lord God and for Jesus Christ po.
Virtual fellowship po is every Monday, 7 p.m. Prayer and worship night, every Wednesday, 7:30 p.m. po. Atin na pong ipanalangin ng ating mga kaloob. Let's pray. Dear Lord, we thank you sa mga blessings na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil even yung mga bagay, Panginoon, na hindi namin na ipinapag-pray ay talagang ipinoprovide niyo sa amin, Panginoon. And we thank you and we're grateful for that, Panginoon. We know that we could not outgive you, Panginoon, sa mga binibigay niyo sa amin, sa grace and mercy at sa blessings, Panginoon. Pero may this offering be pleasing in your eyes, Panginoon. We thank you, Panginoon, and we glorify your name. All these things we pray in Christ's most precious name. Amen. Taas po natin ang mga kamay po. Now to him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, power, and authority before all time, now and forever. Amen. So, gandang umaga po sa ating lahat. Have a blessed day, Sunday. At dito na po formally nagtatapos ang ating worship service sa umagang ito. Naway ang lahat po ay napagpala. Ingat po ang lahat sa pag-uwi and see you po sa mga Sunday School classes after the worship service, men, women, and youth po. God bless po sa ating lahat. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up. Whoa, from the hearts of the found. Whoa, we lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Whoa, rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up. Whoa, from the hearts of the found. Whoa, we lift a shout to the one who has saved us. What a beautiful sound. Whoa, rising up to you. Rising up to you. To our King who saves, hear our endless praise. Rising up to you. Come on. Hey, rising up, getting louder now. 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 Hear our praise rising up.